Good evening, ma'am. My name is Mark Ernie Clavicilla. I am second year and I am taking Bachelor of Secondary Education, major in English. And this is my output for our preliminary examination that is based on the book by Andy Kirkpatrick in 2010. So, Learning English in ASEAN, Myths and Principles. So, first question, is there such a thing as pure English? So base po sa sinabi ni Kirkpatrick sa libro is ang pagiging pure o puro ang tataramon ng Ingles ay harayo na maray sa katotohanan. Ang katotohanan kaan is ang English ang English na language ay sarang hybrid na lengguwahe. Ibig sabihin hybrid is pinaghalo-halo na lengguwahe na minahali sa iba-ibang lengguwahe and kasi may mga tataramon kayo sa ibang lugar na naimpluwensyahan ang haluan ang tataramon ng Ingles. So, naghalo-halo sa mga lengguwaheng ito and ngunyan, ang may mga ang kinalabasan kito is ang English language. And ang ibang tataramon sa English ay sinublian masanahali sa ibang tataramon. Kaya, dahil naman talaga masasabi na igwaning purong English na maabot. So, halimbawa, nasa nakang tataramon na pajamas, so, sabi sa libro is nabistado tang English ang tataramon na ini. Pero, ang tunay kayan ay bako man anggad ta sinubli man sana siya sa ibang lengguwahe or hali sa ibang nasyon. So sarong pang halimbawa na sinublian or loan words is ang tataramon na person. So ang person is sarong English language, English word na hali sa tataramon na Latin. Ang tataramon na bazaar na mauot sabihin is bakalan or marketplace sa English ay hali sa Persian word. So kadaklan sa mga tataramon ng English ay sinublian masanapalan sa or hali masanapalan sa ibang lingwahe. So sa madaling sabi, na-impluwensyahan tapos na haluan ng ibang tataramon ng English na lingwahe. Kaya masasabi na talagang bukong puro, mayong purong English. And panduwa ay ang English ay sarang dynamic na lingwahe. Ibig sabihin nga dynamic is nagbabago or nagbabago. So, kung sa panahon kang classical period or medieval classical period is harararam ang mga gamit nilang tataramon. Ngunyan, dahil na ginagamit kasi dahil sa paglipas kang panahon ay nagpapago din ang paagi, paagi kang paggamit ng lengguwahe. So ang gabos man na lengguwahe ay nagbabago as in na-impluwensyahan kang ibang lengguwahe. As in, ining mga pagbabagong ini ang makakapagsabi na araw kang ibang lingwahe, baka man purong ang English language. Mayong purong English language. So, base yan kay Kirkpatrick 2010. So, second questions, what are the three myths of language learning? Explain each three myths by providing a situational example. So, base sa libro, may tatlong katang-isip or hindi makatotohanan sa pagkatuto ng lingwaheng Ingles. At ang una ay para daw matutuhan ang pangalawang wika, kailangan ay mag-umpisa na habang bata or maaga pa. So, marami naman talaga ang naniniwala na kapag ang bata ay nagsimula na magsalita ng wikang Ingles sa murang edad ay mas madali itong matuto. So, para sa akin, ang ideolohiyang ito ay hindi makatotohanan sa lahat ng pagkakataon. So, masasabi natin na may benepisyo or may bentahe ang pagsisimula ng maagang hindi lang ito ang paraan upang ang lahat ay matutunan ng wikang Ingles. Dahil kahit ang mga may edad na ay may kakayanan ding matutunan ng wikang ito. So, noong bata kami ay gamit namin wika sa eskwelahan ay ang mother tongue o ang Bicol. Pero kahit na ganun ay nagawa pa rin namin
matutunan ang Ingles bilang aming pangalawang wika sa aming pagtungtong ng sekundarya. So, patunay lamang ito na wala sa edad, matanda man o bata, ang kakayanan na matutunan ang wikang Ingles. Siguro nakabase na lang ito sa interest ng isang nag-aaral ng wikang Ingles, sa interest or sa kanyang personal na kagustuhan na matutunan ito. Pangalawa, ang pinakamabisang paraan upang matutunan ang wikang Ingles ay gamitin ito bilang medium ng pagtuturo. So, naalala ko noong nasa ikalawang baitang ako ng elementarya, ang aming guro ay nagtanong sa amin, what is the symbol of a question mark? So, lahat kami ay hindi alam ang sasagot dahil hindi namin maintindihan ang tanong. So, madali lang naman yung paksa, yung subject, kasi tungkol lang naman siya sa mga bantas. Ngunit, dahil Ingles ang wika na ginamit ng aming guro sa pagtatanong, hindi namin ito agad naintindihan. So, ang karanasan ito ay isa sa mga nagpapatunay na hindi epektibo sa lahat ng pagkakataon ng paggamit ng Ingles sa pagtuturo. Siguro kung alam ng guro na may kakayanan ang mga estudyante sa ah, intellectual or sila ay matatalino, talagang matatalino, maaari niya itong gamitin. Pero kung alam niya rin naman na hirap ang mga estudyante sa pag-intindi ng wikang Ingles, siguro hindi makakatulong ang paggamit ng wikang Ingles sa pagkatuto nila. So, wag na lang munang gamitin o kaya ay tulungan ng mga estudyante na mas masanay sa paggamit ng wika. So, pangatlo, ang mother tongue ay maaaring makahadlang sa pagkatuto ng Ingles ng mga bata. So, ang argumento dito ay baka dahil masanay ang mga bata na puro mother tongue na lamang ang gamitin at hindi na maisingit ang pagkatuto ng mga bata sa wikang Ingles. So, halimbawa ko, puro Bicol na lang ang ginagamit ko at hindi na ako natututo ng wikang Ingles. So, sa aking palagay ay ang mother tongue ay hindi siya hadlang. Sa madaling sabi, mas makakatulong pa nga ito sa mga bata upang sila ay matuto ng wikang Ingles. So, parang itong nagsisilbing tulay, uh, halimbawa yung mother tongue and yung English language, yung mother tongue nagsisilbing tuntungan ng mga bata or first step ng mga bata para matutunan ang wikang um, Ingles. So, halimbawa, um, nung bata ako ay kapag English na yung subject, may mga salita akong hindi ko agad naintindihan. So, tinatanong ko ang aking guro kung ano ba sabi ko lang salitang iyon. So, halimbawa, hindi ko alam ang salitang English na lantern. Tinatanong ko sa aking guro kung ano iyon sa Bicol at ang sasabihin niya ay parol. So, sa ganon ay mas naiintindihan ko ang mga salitang English. So, kaya hindi naman talaga hadlang ang mother tongue or Bicol sa pagkatuto ng English ng mga bata. So, nagiging daan pa nga ito upang mas mapadali ang kanilang pagkatuto. And number three, pangatlong tanong ay, what are the three principles of language learning as simplified by Kirkpatrick under the conclusion part of his book chapter? So, may tatlong prinsipyo na binanggit si Kirkpatrick sa kanyang libro at ang una rito ay hanggat maaari, ang sariling wika ay dapat gamitin bilang medium ng pagtuturo. Kung hindi ay kung hindi, dapat ay isang lokal na wika ang ginagamit. So ang prinsipyong ito ay nagpapahayag ng pangakatwiran na ang paggamit ng Ingles sa unang taon ng pag-aaral ay hindi makakatulong sa mga bata. So ang mga bata ay maaaring magkaroon ng mahirapan sa pag-unawa ng mga konsepto kapag ito ay pinaliwanag sa isang wika na hindi nila masyadong maunawaan. So ako naman ay sumasang-ayon sa pahayag na ito dahil sa tingin ko nga ay hindi naman talaga makakatulong sa mga bata ang paggamit ng Ingles sa mga unang taon nila sa paaralan. Mas mainam na ang kanilang mother tongue ang gamitin nila kasi magiging hadlang pa ang paggamit ng wikang Ingles upang sila ay mas lalong matuto dahil maaring may mga pagkakataon na hindi nila masyadong maintindihan ang mga salita at ang
topic na itinuturo sa kanila. So, pangalawang prinsipyo ay ang Ingles ay maaaring maantar hanggang sa hindi bababa sa mga huling taon ng elementarya. So, ayon kay Kirkpatrick, mas mainam na mabigyan muna ng focus ang lokal na wika ng mga bata o ang kanilang mother tongue dahil mas epektibo ang paggamit nito sa pagkatuto ng mga bata lalo na sa una hanggang ika-4 na baitang. So, mas mainam kung gagamitin ang wikang Ingles sa mas mataas na baitang gaya ng ika-5 or ika-6 na baitang. So sa gantong edad ng mga estudyante kasi ay hindi na sila masyadong mahihirapan sa pag-intindi ng mga aralin kahit na wikang Ingles ang gamit na medium sa pagtuturo dahil ang kanilang antas ng ah, pag-iisip intelektual ay handa na sa mas komplikadong mga konsepto or mas mga komplikadong bagay. Kagaya kung ikukumpara mo sa mga nasa mas mababang baitang. So sa gantong paraan ay maaaring mas ganado ang mga bata na mag-aral gamit ang Ingles dahil para sa kanila ay um, mas madali nang intindihin ito. At pangatlo, or ang panghuli, ang layunin ng mga nag-aaral ng Ingles bilang pangkahalatang lengguwahe ay ang pagiging bihasa dito. So, sabi ni Kirkpatrick sa kanyang libro ay hindi naman na kailangan na mag-aaral ay maging kasing galing ng isang katutubong tagapagsalita or native speaker. So halimbawa ako, nag-aaral ako ng English language at hindi ko naman, ayon kay Kirkpatrick, ay hindi ko naman kailangan na maging kasing galing ng isang British speaker or American speaker. So ang mahalaga lang daw ay sa pag-aaral ng wikang Ingles ay mayroong natututunan ng mga bata at may kakayahan silang gamitin ito sa aktual na mga sitwasyon. Halimbawa, kung ang isang batang pag-aaral ng Ingles ay mainakas sa lamuhang isang Amerikano na Ingles ang gamit na wika, ang bata ay may kakayanan na maintindihan at makipagpalitan ng mga dialogo sa Amerikanong ito at siya ay nakikipag-usap gamit ang Ingles sa maayos na paraan. So, yun nga, hindi naman kailangan na maging kasing galing tayo ng mga ah, katutubong tagapagsalita ng wikang Ingles. So, hindi naman kailangan na maging kasing galing tayo ng mga Amerikano. Ang mahalaga ay kaya ng mga bata or kaya natin na makipag-usap sa mga taga-ibang lahi at sila ay intindihin gamit ang wikang Ingles sa maayos na paraan. So, iyan lamang po para sa aking output para sa ating preliminary examination. At magandang gabi.